magmahal. Hallelujah. Glory. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Hallelujah. Worship to God. Puri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Minsan pa, hallelujah. Thank you, God. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Glory! Hallelujah! Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, worship Him, praise Him. Hallelujah. Glory. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos. Hallelujah. Once again, sing the song with all our nagmamahal. heart. Pinupuri. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Hallelujah. Diyos na sa akin Glory. ay Hallelujah. nagmamahal. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mabuti ang Amen. Diyos na sa akin ay Hallelujah. nagmamahal. Glory to God. Hallelujah. Mabuti ang Diyos na sa Amen. akin ay nagmamahal. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sa walang pagtatagal ay diretso tayo sa kanyang salita. Romans chapter 8. Kung may mga Bible tayo, buksan natin ito. Romans 8 verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Okay, dito sa John chapter 5:25. Verily I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, they shall live. Okay, for as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath give him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Yung last verse pala na ating nakaligtaan, 24. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Tayo po'y mag-pray at manalangin sa Panginoon. Dakila at mapagpalang Diyos, patuloy mo kaming bigyan ng kapahayagan at kaunawaan sa mga salitang ito.
Give us inspiration, Lord, and guidance sa mga pangungusap na ito, Panginoon, na aming sasambitin. Buhat sa iyong mga salita. Pahiran mo ang iyong alipin. At ganun din ang bawat makikinig ng iyong Espiritu. Take control of this service. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na. Glory to God. Magandang maga pong muli sa lahat. At sa mga bisita na kapiling natin ngayon, na mga Motea family. At andyan sila. At ang ilan na mga binati natin kanina, na mga brothers from iba't ibang lugar, no, ng dako ng ating bansa. Now, nais kong direkta na siguro na mangusap. Dahil maiksi na po ang ating oras na consume kanina. At nais kong i-share itong message na pinamagatang. Okay, dito kinuha ko sa isang tema. Okay, suspense between life and death. Okay? So, kung ating lilinawin, di ba? Yung tinatawag na, para kang nanonood ng, sino po sa inyo ang, o kaya ay, parang sumasakay sa isang ride na parang nakakatakot. Sino po sa inyo nakasakay na doon sa Sky, ano yon? Ang pangalan nito? Diyan sa may Enchanted Kingdom, meron doon Space Shuttle. Yeah, Space Shuttle. At meron pang isa doon na mabigat, yung hindi ko rin nasakyan, yung galing sa taas biglang babaksak. Pag ganon, ano pa tawag doon? Ano yan? Ayun. Basta ganon. Diba? At yung isa pa, yung nakakatakot din, yung sasakyan doon, yung talagang kahit na matipunon lalaki, pag sumakay doon, napapansin ko, humihiyaw eh. Anchors away. Yan, di ba? Parang suspense between life and death. Nagpe-pray ka na, naku po, Lord, wag po sanang magka-problema to. Di ba? So, yun po, mga kapatid, ang halimbawa ng ating tema. Pero, may higit na malalim. Di ba? Na meaning, itong ating tema na kinuha ko dito sa book na The Seventh Seal. 556. Okay? Ang pinag-uusapan dito ay ang tema ng ikapitong selyo. Okay? At kung excuse po sa mga baguhan sa atin, kung ito ay medyo mabigla tayo dahil 7 seal na ito, diba? Unwritten word. Pero I will try na ito ay maging simple para sa atin ngayong umaga. Okay? Lahat ng selyo sa 7 seals pinaliwanag. Pero ang ikapitong selyo, walang paliwanag. Tama? Una hanggang ikapito, kanina yung una hanggang ikaapat. Puting kabayo, pulang kabayo, itim na kabayo, pinaliwanag lahat hanggang abuhin. Ikalimang selyo, pinaliwanag lahat. Ika-anim na selyo. Pero pagdating sa ikapitong selyo, ay katahimikan sa loob ng kalahating oras. Pero pagkalahating oras ang ating pag-uusapan at ang gagawin mo ay magbabasa ka lang o kaya manonood ng TV, parang baliwala. Ama? Diba? Kung magbabiyahe ka lang, let's say from dito hanggang Bicol, sakay ka aeroplano dito hanggang Bicol, siguro 30 minutes lang hanggang Naga. Parang baliwala lang. Uy, Naga na pala to. Diba? O kaya ikaw ay kakain lang, magdi-dinner or magla-lunch sa loob ng 30 minutes, parang baliwala lang yung 30 minutes. Pero merong 30 minutes sa Bible na kung saan ay pag ito ay dumating at sumapit ito sa iyo, it is suspense between life and death. Can you say amen? May kalahating oras, mga kapatid, sa Biblia na binabanggit na ang experience mo dito sa loob ng kalahating oras, kapag nakapasok ka dito sa span of time, it is between suspense of between death and life. Bakit ganon, mga kapatid? Ano to? Diba? Parang tinatawag na suspense. Parang meron kang
tinatawag na, ano ba sa Tagalog yan, pinakamalapit na kahulugan. Parang ikaw ay, ano yan, Brother Israel? Ano yung sinasabi mo? Parang kakaba-kaba. Di ba? Parang kakaba-kabang pagbabantay. Di ba? O pag-iintay. Tama ba yun? Maraming ang hirap anuhin nung salitang yan. Parang parang merong hindi malaman na excitement, 'di ba? Na inaabangan, suspense. Okay? Between death and life. Pero sabi rito, it seems like a millennium. It was so great. And Jesus never mentioned it, none of the rest of them. John could not even write of it. He was forbidden to write here. There's just. He did not write, but it's silence. So mga kapatid, nang buksan ang ikapitong selyo, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. Pero kung ang katahimikan ito, mga kapatid, ay dumating na, at ang span of time ng kalahating oras ay dumating na, ang events nito, sabing gano'n, it is a suspense between life and death. Can you say amen? Ano kaya yung dumadating sa ating isip pagdating dyan sa kalahating oras? Wala namang paliwanag at interpretation ang Bible. Yan ba ay pagparito ng Panginoon? Can you say amen? Tungkol naman sa pagparito ng Panginoon, ay walang nakaalam ng araw at oras sa pagparito ng ating Panginoon. Right? Yan ba ay ang tinatawag na experience ng isang tinatawag na new birth? Yan ba experience sa isang coming? Sapagkat ang experience ng isang new birth ay kagaya sa isang hangin. Kapag dumadating sa iyo ang Espiritu, hindi mo nalalaman kung saan siya nanggaling. Ito'y iyong nararamdaman na lang. Diba? Sabi sa Bible, sa John, the wind bloweth, at hindi mo ma-declare kung saan siya nagmula. Can you say amen? Ganon din daw ang kapanganakan kay Kristo kapag ito'y dumating. The same din daw, sabi ng iba na mga nag-aasawa, ang pag-aasawa ay para ding biglaan. Na bigla ka na lang magulat, uy, mag-aasawa na pala ako. Diba? Uy, ako pala ay papasok na sa tinatawag na magulong buhay. Parang nagugulat siya. Or isang tinatawag na kamatayan na dineklara, Sir, taning na po ang iyong buhay. Kailan, Dok? Suspense, sir. Baka lalong madali. Diba? Kaya, yung tao na nasa ganun sitwasyon, naku, ano kaya yung, kailan kaya hanggang, umabot pa kaya ako ng Pasko? Umabot pa kaya ako ng, diba? Meron tinatawag na pag-aagam-agam na naroon. Pero itong ikapitong selyo ay lubhang napakahalaga. Kasi maging ang kalangitan ay tumahimik. Maging mga anghel, hindi na nag-awitan. Diba? Maging ang pagpupuri sa langit, na-stop sa loob ng kalahating oras. Ano ba ang mga kaganapan sa loob ng kalahating oras? Minagaling ko sana, sabi ng ating kapatid, na hindi na sabihin ang kahulugan nito. It is written in unknown tongue. Pero hindi. Sabi niya, kinakailangan natin itong marinig. Can you say amen? Pero hindi niya sinabi yun doon sa mismong book ng seventh seal. Sinabi niya yun sa ibang mga paliwanag. Pero hindi. Ito ay nahayag. Sa pamamagitan ng tipo at paglalarawan, ito ay naipahayag na. So, kaya kailangan ng ating tinatawag na clear understanding, kinakailangan ng ating tinatawag na sensitive na ears, sensitive na mind pagdating sa Word of God para maintindihan ang kahulugan ng ikapitong selyo. Amen? Dahil hindi po siya tinuturo sa Bible school, hindi siya tinuturo sa kung saan-saang mga lugar, yan ay direct revelation from God. And you say amen, na inire-reveal lamang niya
sa kanyang mga aliping propeta. Okay? Now, sa ating pasimula, okay, kumonekta yung quote na ating babasahin sa seventh seal. Amen. Sino sa inyo may idea kung anong seventh seal? Asang kamay? Oh, wala. Na-preach na yan na maraming beses sa atin, paulit-ulit. Diba? Sinabi niya ron, it is the coming of the Lord. Maybe it is the coming of a great person. Diba? Maybe it is the great translation of the bride. Diba? Kasi marami mga bagay na walang nakakaalam. Diba? Na mababasa natin sa Biblia. Pinagkalooban ka ng pangalan na isusulat sa puting bato sa Book of Revelation, sa white granite rock, na walang nakakaalam, kundi ikaw lang na pagkalooban nito. Ang magtatagumpay ay pagkakalooban nito. Sino po sa atin ang nagtagumpay na? Taas ang kamay. So, ibig sabihin, kayong nagtagumpay ay pinagkalooban na kayo ng pangalan. Alam nyo na ba ang inyong pangalan? Na walang sino man ang nakakaalam? Mukhang parabola na naman yan, pastor. Dahil sabi sa Biblia, ang ikapitong selyong ito, mga kapatid, it is a suspense between life and death. Iyan ay hiwaga. Iyan ay misteryo na inilingid ng Diyos sa loob ng 1,000 taon. Pero Kanya itong inihayag sa huling mga araw. Amen? Sa tinig ng ikapitong anghel, kapag siya'y nagpasimulang umihip, ang hiwaga ng Diyos ay mahayag. May mga lihim pa ba't hiwaga na natatago sa panahon na ito? I believe with all my heart, by God's grace, tayo nabubuhay sa huling panahon na ang lahat ng hiwaga at lihim ay naipahayag na. Ama, Colossians 1:26 na pakibasa, Colossians 1:26 na ang mga lihim na bagay ay kanyang ipinahayag na ng mga nagdaang panahon ay natago, sige nga, sa mga banal. Even the mystery which hath been hid from ages, na itago sa mga kapanahunan. And from generations, mula sa generasyon, but now is made manifest to His saints. May mga hiwagang ipinahayag sa kanyang mga banal. Okay, Romans 1 verse 20. Sige, pakibasa. Romans 1:20. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen and being understood. Maliwanag pala itong ipinaunawa. By the things that are made, sa mga bagay na ginawa. Even His eternal power and Godhead. Maging ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. So that they are without excuse, upang sila'y wala nang may dahilan. Pati Godhead, ilan ba ang Diyos, sino ang Diyos, lahat yan pinayag para ang mga tao'y wala nang may dahilan. Pwede ba ang mga ngaral, Pastor, excuse me, hiwaga kasi yan eh. Kasi sa Bible school, hindi rin namin yan pinag-aralan. Hiwaga. Paano natin may kukonek sa Romans 1:20 na ang kanyang walang hanggang pagka-Diyos, maging ang kanyang kapangyarihan, maliwanag niyang ipinahayag. Amen? So napakapalad natin sa huling kapanahon na to, na nabubuhay tayo sa panahon ng there is no secret what God can do. Diba? Nabubuhay tayo sa panahon na wala ng secret. Can you say amen? Na ang lahat ng lihim ay nahayag. Can you say amen? Mahirap pa kasi yung may secret, may lihim. Maguguluhan ka pa eh. Diba? Mag-iintay ka pa doon. Masususpense ka pa dahil may secret. So, ang panahon na ating kinabubuhay ay panahon na tinatawag na inihayag na niya ang lahat ng mga bagay para sa atin. Kaya nga, mga message na narinig natin, the unveiling of God, the mighty God unveiled before us. Can you say amen? Diba? Word made flesh, modern events made clear by prophecy. So, makita natin yung mga messages na pinarating ng Diyos para sa atin, ay wala na raw siyang ililihim.
wala na siyang itatago. Kundi ang lahat ay ihayag niya para sa kanyang mga pinili. Kaya sabi ng Diyos kay Abraham, meron ba akong ililingid sa aking iniibig? Meron ba akong ililingid sa aking pinili at tunay na kaibigan? Kaya Abraham, kung 50 ang matuwid sa Sodom and Gomorrah, hindi ko gugunawin. Panginoon, kung meron pong 30, nakipag-bargain pa si Abraham, ay hindi ko gugunawin kung may 30 matuwid. Wag nawang magalit ang Panginoon. Kung may 10 matuwid sa Sodom and Gomorrah, gugunawin mo pa ba, Panginoon? Hindi, kung may 10 matuwid. Pero ni 4, wala eh. Hindi umabot. Isang pamilya ni Lot nandun. Yung misis ni Lot ay liko. 3 lang ang nasumpungan doon na matuwid. Can you say amen? Wala siyang ililim sa kanyang aliping si Abraham. May kapayapaan si Abraham. Kaya lang nag-worried siya, yung kamag-anak niya nandun. Gugunawin ang Sodom and Gomorrah. Kaya wala akong ililihim sa iyo, Abraham. Pero dahil sa iyo, si Lot at ang iyong sambahayan doon ay ililigtas ko. Piruin mo yun, mga kapatid. Diba? In-spare si Lot. Dumalaw ang 2 anghel from heaven. Diba? Para lang kay Lot. Lot, ngayong hating gabi, ngayon na, huwag ka na mag-impake. Labas! Bakit? Gugunawin ang Sodom at Gomorrah. Huwag ka nang lilingon. Takbo ang pamilya. Pero si Mrs. Lot, pa-late pa. Tama, mga kapatid? Naiwan niya yung mga kit niya. Tika, Abraham, yung mga kit ko. Lumingon. Ewan ko kung anong kit yun. Diba? Yung kanyang mga amiga, yung kanyang pleasure, nandun sa Sodom and Gomorrah. Yun ang life niya. Lumingon siya. Sabi ng angel, walang lilingon. Lumingon. Ibig sabihin, ang heart niya, nandun pa rin. Meron po mga tao kasi na kahit nandito na sa fullness, lumilingon pa rin. Naririto na sa katotohanan ng kapunuan ng salita, may nililingon pa rin. Maaring ang sanlibutan. Dapat ay hindi gayon. Diba? Hindi naglilihim ang Diyos. Now, sa ating mga talata na expound dito, kinuha natin ang Romans 8:1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Kung si Jesus na ating Panginoon na hindi ka kinondena, sinong kukondena sa iyo? Kung si Jesus pinalaya ka mula sa kamatayan, papunta sa buhay, mula sa kahatulan, papunta sa buhay, sino ang hahatol sa iyo sa huling kapanahonan na to? Sinong magja-judge sa iyo? For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. So yung tinatawag na kautusan ng Espiritu ng buhay ni Kristo ay pinalaya ako mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Pinalaya ka na, sino nga hatol sa iyo? Wala naman double jeopardy. Diba? Naakusahan eh. Hindi mo na maaring ulitin pa ang the same na accusation. Diba? Pinalaya ka na sa pamamagitan ng law, ng Spirit. From the law of the Spirit of life. Yung Spirit of life, meron palang law. Diba? From the law of the Spirit of life. Ano po ba yung law of the Spirit of life? Diba? Yung law of the Spirit of life. Yung law of the Spirit of life, mga kapatid, yun ang ating na-experience dito sa new birth na to. Tama, mga kapatid? Yung law of the Spirit of life, yun yung na-experience natin dito sa new birth na to na binigay sa atin. Before the new birth, diba? Ano ang first thing na magaganap? Diba? Sa law of life, ano ang unang magaganap para tumubo yung butil? First, kailangan may pole, malaglag yung buto. Tama, mga kapatid? Pag nalaglag na yung buto, anong susunod doon? Yun na yung process ng law of life. Mabubulok yung buto. Tama, mga kapatid? Pag nabulok na yung buto, rotten, madya-germitize siya sa pamamagitan ng sikat ng araw at ng lupa, usbong ang tinatawag na new life.
Yan yung law ng tinatawag na law of life. Kumbaga sa nature, merong tinatawag na fall, tama ba yon? Spring, winter, ano pa yung isa? Autumn. Diba? Sa atin, wala naman ganyan eh. Dalawa lang ang tinatawag na ano natin. So, merong tinatawag na law of life. Bago ka ma-born again, it takes death. Diba? It takes death para ikay maborn again. Death saan? Sa iyong old soul. Sa iyong old life. Maging sa physical, mga kabati, it takes death to go there. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Idadrop mo itong tinatawag na simple flesh mo to inherit the kingdom of heaven. Kailangan ng change. Kailangan ng body change. Diba? Para tayo makarating doon sa dako ng ating Panginoon. So, yun yung for the law of the Spirit of life. Ang law of the Spirit of life, mga kapatid, ay kailangan ma-justified, ma-sanctified, mabaptize ng Holy Spirit para maging new creation. May proseso, mga kapatid, na pinagdaanan. Hath made me free from the law of sin and death. Dumaan ka na eh sa proseso ng repentance. Diba? You are already repented from dead works. From your dead works and sin. Diba? Sa yung old trespasses, pinagsisihan mo na. Nagpabautismo ka sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo ng lubog sa tubig for the forgiveness of your sins and for the gift of the Holy Spirit. Kaya yun ay merong gift. Pag sinunod mo, nagkaroon ka ng obedience sa Word of God, nagkaroon ka ng repentance unto baptism, baptism unto repentance, then, susunod na process, you are justified. Ikaw ay aariin niyang ganap sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Amen? At susunod na proseso, ikaw ay lilinisin. Babaguhin sa pamamagitan ng bagong tinatawag na kautusan. Dati, kautusan ng mundo. At ang kautusan na yon ay merong kamatayan. Ang kautusan, mga kapatid, ng mundo na nagtataglay ng kamatayan ay ang mga maling turo. Tama, mga kapatid? Hallelujah. Dahil sa mga maling-maling turo, nagtaglay tayo ng kamatayan. Ano po? Ay, pag nakakita ka ng naglilibing, pupunta ka sa sugal, wag ka nang tumuloy, mamalasin ka. Kapag nakakita ka ng itim na pusa o aso, lahat po yan, mga tradisyon, lahat po yan ay mga gainsaying. In vain do they worship me. Even mga teaching sa mga denomination or religious teaching na mali, ay tinatawag na law of sin. Can you say amen? Dahil ang dulo nun ay kamatayan. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Sin is unbelief. Tama, mga kapatid? Ang pagpatay, sino po ang nakamatay na? Huwag na lang magtaas. Sino po ang nakapagnakaw na? Huwag na magtaas. Sino po ang nakapangupit na? Huwag na magtaas. Sino nangaliwa na? Huwag na lang magtaas. Huwag kayong mag-alala. Hindi po yan kasalanan. Totoo, pastor? Ang tawag dyan ay attributes of sin. Ano ang sin, pastor? Sin is unbelief. Because of unbelief, you kill, you steal, and you say amen? Ano pa? You cheat. Lahat ng mga bagay ay pwede mong magawa because meron kang unbelief sa iyong heart. So, ang unbelief sa heart ay kinakailangan ma-change. Wala namang pare-parehas lang ang kasalanan. Diba? Pare-parehas lang yan, tinatawag na attributes of sin. Kaya lang, may mabigat talaga na kasalanan. Yan yung unpardonable sin, namumukod tanging kasalanan. Pero lahat ng sin na yan na nagagawa ng tao dito sa flesh
Ang tawag po dyan ay attributes of sin. Ang real sin is unbelief. Kaya pare-parehas lang yan. Isang relihiyoso, may dalang Biblia, attend every Sunday, pero nag-aalinlangan sa bawat pinipreach ni pastor. At may isang lasinggero, ako, kahit hindi ako nagdadalo, parehas lang tayo. Sabihin ng lasenggo. Bakit mga kapatid? Parehas lang silang may unbelief. Nakukuha niyo mga kapatid? Yung lasenggo may unbelief, kaya siya umiinom dahil hindi siya naniniwala na ang mga bisyo ay kasalanan. Yung isa naman religious na dumadalo, fanatic, dumadalo, Sunday, may Biblia, pero hindi naniniwala sa bawat pinipreach ng kanyang pastor, ay parehas lang sila ng tinatawag na lasinggero. Sabihin nga ng lasinggero, ano yun? Santong kabayo, ano yun? Aasaring ka pa nun eh. Diba? O relihiyoso. Diba? In vain do they worship me. Walang pinagkaiba po yun. Kaya, mapansin natin, mga kapatid, pinalaya na tayo from the law of sin and death. Kaya ang bride, mga kapatid, diniliber na ng Diyos sa false teaching. Diniliber na ang bride, mga kapatid, sa mga maling turo ng tao. Kasi ang maling turo, nakamamatay. Sabi sa Biblia, huwag mong bawasan ang salita ng Diyos, huwag mo rin dagdagan. Ang magbawas, dadagdagan ng salot, at babawasin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at buburahin. Ang magdagdag, dadagdagan ng salot. Ituring kang pinakamababa, pinakalis, kapag binabawasan mo ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na maintindihan natin yung tinatawag na law of sin and death. For what the law could not do, that it was weak, through the flesh, God sending His own Son in the likeness of His sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Kaya nga ang Panginoon, nagkatawan tao, God made flesh, hinubad niya ang form ng tinatawag na God form, yung kanyang God image, hinubad niya, at siya'y nakitulad sa tinatawag na image of a man. Tama? Pinakita niya ang isang perfect example and masterpiece na siya kahit nasa laman, kaya niyang humiwalay sa lahat ng law of sin dito sa flesh. Upang tayo ay walang maidahilan. Nakukuha niyo, mga kapatid? Mula sa pagkabata hanggang sa paglaki, sa lahat ng stages ng life, pinakita niya, pwede ang flesh mamuhay according sa law of the Spirit and not in the law of the flesh. Kaya kung lalakad ka sa law of the Spirit, you are free from condemnation. You are free, you pass from death unto life. Lumampas ka na sa tinatawag na kamatayan papunta sa buhay. May isa ako nakausap na missionary. Dalawa sila. I think ito ay konektado sa tinatawag na jail ministry. Kino-convince niya ako na dapat, kung kayo ay end time, nag-jail ministry kayo. Yan ang ano niya. Then, sinyer ko sa kanya yung message na in the suspense between death and life. Napaganon siya. Brad, ang turo nyo, delikado. Bakit? Para kang tumatawid sa alambre. Nang hulugan mo, bangin. Sa tingin mo yon. Pero ako ay tumatawid sa patag na daan. Straight is the gate. And narrow is the way that lead unto destruction. Kaya hindi ka tumatawid. Kaya, sabi niya, kaya walang tumatawid dyan, delikado. Baka mahulog ka, mahirap kang manimbang. Sabi ko, kaya ako tumatawid dyan at ang iba'y hindi tumatawid, makipot ang daan patungo sa kapahamakan. Pero ang daan patungo sa buhay, makipot, ang daan sa kapahamakan, maluwag. Amen? Para sa kanila, it is a suspense between death and life. Kaya hindi nila makita ang new birth sa huling kapanahunan. Ang new birth, mga kapatid, hindi basta-basta ipinagkakaloob. Hindi porket preacher ka na o matagal ka na.
new birth ka na kagad. Di ba? Marami naman mga dating preacher galing sa atin na si Brother Branham before 63 daw, may new birth na. Why? It is a suspense between life and death. Maraming grupo sa uling kapanahonan, mga kapatid, kahit na mga nasa denominational na teaching, may new birth na daw. So, ang new birth ay nasa uling panahon dadating. Token never exists until the evening time. Paano yan? Hindi ibinaba ang token hanggat hindi hating gabi. Walang token. Walang application ng blood hanggat hindi dumating ang evening time. Dahil sabi sa Zechariah, in the evening time, it shall be light. At the end time, dun dadating ang tinatawag na light. Diba? Yung mga previous na ages, ang light nila katiting. Tama, mga kapatid? Parang ano lang, glare. Alam niyo po yung glare, parang tilamsik lang ng liwanag. Hindi mo talaga makita na kabuuang liwanag. Pero dumating ang huling kapanahonan na to, mga kapatid, hindi na sa shadow of death, kundi doon sa tinatawag na law of the spirit of life, inireveal niya sa atin yung breath of life. Can you say amen? Kaya sa time ni Jesus, yung mga alagad na nagugulumihanan, hiningahan niya ng hininga ng buhay. At sila'y nagkaroon ng pag-asa. Amen. Mga alagad na nakukompuse, hiningahan niya ng breath of life. Receive ye the breath of life. At sila'y nagkaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Ang breath of life ay sa time ng Pentecost dumating. Ang hininga ng buhay, ang Holy Ghost, bumaba mula sa Diyos. At sa uling kapanahonan na ito, sa end time din, merong tinatawag na latter rain. Yung former rain, yung unang ulan, di ba mga nagtatanim, may iniintay sila na unang ulan para palambutin yung lupa. Ama, mga kapatid? At merong huling ulan na pag-ani. Bago anihin, meron pang huling ulan. Yun po ay tipo, mga kapatid, ng Holy Spirit na magbibigay siya ng unang pagbuhos at huling pagbuhos na sinabi sa Joel chapter 2. 18, I think. I will restore to you the years that the locust had eaten, the cankerworm, the caterpillar, the palmer worm. Diba? Kailan? Doon sa great and dreadful day. Ito na yung panahon ng great and dreadful day. Kaya yung promise ng ating Panginoon, sa huling panahon na to, binuhos niya yung tinatawag na unang ulan at huling ulan. Combined. Diba? Yung unang pagtuturo ng banal na Espiritu, apostolic teaching. At yung huling pagtuturo ng banal na Espiritu, prophetic teaching, ay pinadating dito sa huling kapanahunan upang ang iglesia ay mapalaya from the law of death and sin. Ang law of death and sin ay false teaching. Can you say amen? Kaya pag false teaching, yun po yung tinatawag na mensahe ng pale horse rider. Kapag na-inject kanya ng false teaching, yung tinatawag ng mga tao, ang sa likuran na nun ay death. Kaya yung bride ay pinalaya. Dito sa panahon na to, in the suspense between life and death, mga kapatid, merong mga kaganapan na naganap. May na-open na selyo. May 7 seal na nabuksan. Kaya sabi dito sa John chapter 5:24, verily, verily, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, siya na dumirinig sa aking mga salita at maniwala sa akin na kanyang sinugo ay mayroong buhay na walang hanggan at hindi paparoon sa tinatawag na kahatulan at lalampas sa kamatayan papunta sa buhay. Paano daw? Siya na dumirinig sa aking mga salita. Dahil may mga tao namang nakakadinig, may tenga, pero hindi nakakadinig. Diba? Walang pandinig. May mga mata, pero hindi naman nakakakita. Pero siyang dumirinig ng mga salita na aking sinasalita at maniwala ay mayroong buhay na walang hanggan at hindi paparoon sa kahatulan, lalampas sa kamatayan, papunta sa buhay. Kaya, nireveal ang ikapitong selyo para sa bride.
It is the coming of the Lord. Can you say amen? Before the great tribulation, at dito sa panahon ng last day, Laodicea, na ang church ay lukewarm, malahininga, hindi mainit, hindi malamig, di ba? Hindi nakakakita, malabo ang paningin ng iglesia. Merong pangako ang ating Panginoon na suspense between life and death. Merong promise siya na sa huling panahon na to, ang didinig sa kanyang mensahe ay mayroong buhay na walang hanggan. Ang mananampalataya sa kanyang mensahe ay may buhay na walang hanggan at hindi paparoon sa kahatulan. There is no condemnation. Sabi nga ni Jesus, saan ninyo ako hahatulan? Sa akin bang mga gawa? Hindi sa mga gawa, dahil hindi mahatulan sa mga gawa. Dahil lumalakad siya at namumuhay sa mga gawa. Saan niyo ako hahatulan? Sa mga turo. Ikaw tao, nagpapanggap kang Diyos. Pinaliwanag niya rin sa Biblia. Walang kahatulan. Di ba't nasusulat sa inyong mga kasulatan, yung tagapagdala ng salita ng Diyos ay tinatawag na mga Diyos? Saang anggulo hahatulan ng Panginoon? Wala. Kaya lahat ng dumirinig sa kanyang mga salita ay hindi mahatulan. Gaano man kasama ang nagawa mong kasalanan sa mga nagdaang panahon at sa oras na ito na marinig mo ang tinig ng anak ng tao, ang iyong mga sala ay patatawad sa iyo. Go and sin no more. Jesus said sa isang babae na makasalanan, lipos ng kasalanan, siya'y mangangalon niya at naaktuhan siya ng mga Pariseo na nakikipagsama sa isang ibang lalaki na hindi niya asawa. Huli ka, sabi ng mga Pariseo. Iniharap siya kay Kristo. Tama-tama ito. Andyan ang kanilang Son of Man. Son of Man, ano masasabi mo dito? Sa babaeng ito na nahulihan namin ng akto. Sabihin mo ang iyong magiging pasya sa babaeng ito. Hindi kumikibo ang Panginoon. Sulat. Hinarap ang bawat isa. Okay, kung sino sa inyo ang walang kasalanan at malinis, siyang unang-unang dumampot ng bato at pukulin at patayin ang babaeng ito. Isipin mo yung word. Kung malinis ka, magagawa mo bang pumatay? Di ba? Magagawa mo bang manakit? Magagawa mo bang humatol ng isang inosente? Hindi. Automatically, yung salita ng ating Panginoon, wala ni isa sa kanyang kaharap na na-new birth at na-born again. Kaya lahat sila umalis. At sabi ng Panginoon, babae, asa na ang iyong taga-usig? Praise be to God. I am free, sabi ng babae. Sabi ni Jesus, go and sin no more. You are free from the law of sin and death. Amen. Go. Hindi sinabi ni Jesus na go and do it again. No, sabi ni Jesus, go and sin no more. Kaya yung mga na-born again dito sa mensaheng ito, sasabihin sa iyo ng mensahe, malaya na kayo at huwag na muling magkakasala. And you say amen. Hallelujah. Why? Nireveal na sa atin ang new birth. Nireveal na sa atin ang maliwanag na kaunawaan kung paano tayo lalakad sa salita ng Diyos. Nireveal na sa atin ang mga tunay na turo at mga katotohanan. For the truth will set us free. Tama ba yun? Sabi nga ng isang Amerikano, pag natuto, may tinatanong na lugar, hey man, where is this place? It's over there. I see. Thank you, man. I see. Ay sabi ng Bible, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. He will not enter into the kingdom of God. Kaya kapag na-born again ka, makikita mo. Kagaya ng Amerikanong yun na nagtatanong, I see. That's the new birth. Can you say, I see. That's the 7 seals. Makikita mo lahat, maiintindihan mo lahat ang mga bagay-bagay na to na ating nararanasan. Can you say amen? Maiintindihan mo. Bibigyan ka ng Diyos ng maliwanag na kaunawaan. Kaya you are free from the law of sin and death. You cross from death unto life. You are free from condemnation. Walang pwedeng humatol sa inyo. Kahit sila Eli Soriano pa o sino pa, nakilala dyan na
na mga popular pagdating sa larangan ng Biblia. Kahit anong relihiyon ay hindi kayo pwedeng hatulan. Once na ang buhay ni Kristo ay nasa inyo na. Kahit sinong hukom o huwes o sino pa man ay hindi kayo kayang hukuman. Pag tumatayo kayo sa salita ng Diyos, walang makakahatol sa inyo, sino pa man. Sapagat ang Diyos ang ating refuge. Can you say amen? Siya ang nagpalaya sa atin. Siya ang nagsabi sa babae, go and sin no more. Di ba, ang Pariseo sabi siya, ikaw, mangangalunya ka, ikaw'y makasalanan. Sir, sandali lang po. Diyos na po yung nakaharap ko kanina. Sabi niya sa akin, go and sin no more. Tapos ikaw sasabihin mo, ganun ako, pinalaya na ako, sir. There is no condemnation. Kaya pag na-born again ka, ipamuhay mo na ang salita ng Diyos, manatili ka, magpatuloy ka, sapagkat ang experience na yan, it is like the suspense between life and death. Nang malapit na akong ma-born again noon, ang experience ko, mga kapatid, parang life and death. I-give up ko ba, Lord, o hindi? May birth pains. Can you say amen? May pagtatalo na nagaganap. Lord, isusuko ko na po ba lahat sa iyo, lahat ng kargamento ko sa aking katawan? Ano po ba ang nararapat? I-reveal ng Diyos sa iyo hanggang maintindihan mo. It is a suspense between life and death. Ang new birth, mga kapatid, na na-experience natin, hallelujah, kagaya din ng suspense ng life and death. Ang batang pinapanganak, sabihin ng kamadrona, sige pa, ineng, iri mo pa. Malapit nang lumabas ang bata. Malapit nang new birth. Diba? Hirap na hirap yung nanay. It is a suspense between life and death. Paglabas ng panubigan, ng dugo, then may uha. Uha! Yun ang life. Can you say amen? Lahat ng hirap na pinagdaanan ng nanay, wala na. Naka-smile na siya doon sa bata na bagong new birth. Can you say amen? Bagong silang, mga kapatid na bata. Yun, mga kapatid, ang mga tipo. Ay sa paglilingkod sa Panginoon, may struggle sa simula. It is a suspense between life and death. Pag nagko-cross ka dyan, sa tinatawag na new birth na yan, papunta doon sa tinatawag na promised land, yan ay suspense. Amen? Kaya ang ginawa ng Panginoon, tayo'y itinawid niya, naka-crossover tayo at nakita natin ang biyaya ng kanyang salita. Nakita natin yung yaman ng kanyang kapayagan. Pinaliwanag sa atin ang love letter ng Book of Revelation. Amen? Inisa-isa niya sa atin ang mga book of symbols. Ininterpret niya sa atin ang mga prophecies. Amen? Para lalo tayong magpakatibay sa paglilingkod sa huling kapanahunan. Because time is no more. Time is at hand. Can you say amen? Nakita nyo nga? Amen? Kung paano kay Abraham, tipong-tipo to ng ating kapanahunan. Diba? May Sodom and Gomorrah na gugunawin before the rapture, before the promised son. Eksakto. Before the promised son, may messenger, mga kapatid, kay Abraham. Ang Diyos ay may message kay Abraham. May word made flesh kay Abraham na dumalaw. Tama, mga kapatid. Dumalaw sa kanya ang Diyos sa laman. Binisita siya ng Diyos na naayag sa laman. May 2 angels sa Sodom and Gomorrah na nagpipreach ng oncoming judgment. Ando na sila Oral Roberts, sila Billy Graham, mga preachers, para warningan ang buong mundo. Pero kay Abraham, ang mismong dumalaw ay si Elohim. Sa bride, ang mismong dumalaw, mismo ang Diyos. Not angels, but God Himself. Can you say amen? Ano nangyari? Nagpista sila. Kumain silang dalawa. Nag-communion sila. Abraham, yes, Lord. Lord means Elohim. Pag kinuha mo sa Hebrew translation, yung sagot ni Abraham, yes, Lord, ang ibig sabihin nun, Elohim. Can you say amen? Si Elohim ay bumaba sa flesh kay Abraham. May little group dito sa huling kapanahunan na ang leader nila na ang pangalan ay ending with Ham. 7 letters,
7 letters ang kanyang name. Diba? 7 letters ang kanyang apelido. At ang kanyang apelido ay ending with Ham. Pastor, kilala ko yan. Sino? Si Billy Graham. Correction. Si Billy Graham ay 6 letters. Diba? Ang word na Graham. Tama, mga kapatid? Pero yung tinuturan ko, mga kapatid, na messenger na dinalaw ng Panginoon mismo ay ending with Ham at meron siyang 7 letters na tinatawag na Ham din ang kanyang dulo. Okay? At yung name niya, inilagay doon sa tinatawag na 3 matataas na peak. Doon sa Continental Divide, sa Amerika at sa Canada, may 3 matataas na peak na bundok. Habang naglalakbay siya, tinuro sa kanya ng Holy Spirit, nakikita mo ba yung matataas na bundok? Iyan yung 3 peak ng ministry mo na gagawin dito sa lupa. Yan ang first pull, healing. Sunod, second pull, discernment, siyasatin ang puso at isip ng tao. Third pull ay yung revealing of the word. May 3 peak. At merong tinatawag na 7 peak. At yan ang iyong pangalan. So mga kapatid, ang Diyos, kapag ikaw ay tinatawag na alipin niya, nakikilala ka niya. Amen. At ikaw ay kanyang kakasihan. Hallelujah. Kaya purihin ang ating Panginoon. Sa ating closing, hallelujah, konektado sa token, konektado sa fullness ng adoption, amen, ang tinatawag na between life and death. We are waiting for the fullness of adoption. At nangyari, sa time ng resurrection, that's when our bodies will be changed from these vile creatures that we are, and will have a body like His own glorious body. For we shall see Him as He is, and we will be like Him. When He appears, we appear in His likeness. Okay. A glorious, glorified body, and all the trials and struggles of life will fade off into a little mist and blow away to never be no more. And this earthly tabernacle, which we now groan in, we are waiting for the earnest for the salvation fully in its fullness to come. But now in these tabernacles of day, we have something that tells us that we have raised up so far. Amen. What is the earnest? It's the little down payment that holds it. Brother Doubts, it's earnest. Sa baba pala yung quote. Now once when we love the things of the world, once we sinned and went about doing things of the world, and cared not for God, we were alienated from Him. Without God, without Christ in the world. Now God sent His Holy Spirit, and through that we are lifted up from those things. Now we have the earnest. We know that we pass from death unto life. We pass from death unto life when we receive the earnest. Amen. Ang earnest ay down payment. Can you say amen? Kaya doon sa tinatawag na new birth, ipinagkaloob niya sa atin yung tinatawag na earnest, yung baptism ng Holy Spirit. Nang dumating ito sa atin, anong experience mo ngayon? Matapos mong ma-receive ang tinatawag na earnest. Like I'm passing from death unto life. My experience is like I'm walking or passing from death unto life. Indian brother, kamusta ka? Sabi ni Brother Branham. Okay, I'm fine. How's your experience when you received the new birth? Okay. Pretty good and pretty bad. Why you say pretty good and pretty bad? Sabi ni Brother Branham doon sa Indian. Because, sabi niya, I have 2 dogs. Diba? I'm taking care of 2 dogs. One of them is a black dog and a white dog. Sabi niya,
Kapag napakain ko, Tagalogin ko na lang, direkta. Nakalimutan ko yung eksaktong quote. Pag napapakain ko yung itim, nangangayayat yung puting aso ko. Pag napapakain ko naman madalas yung puti, yung itim naman ang nangangayayat. Yan ang experience ko sa aking tinatawag na new birth. Sabi ng ibang denomination, di pa new birth yan, unbeliever pa yan. Tignan mo, may itim at puti pa. Sabi ng message, sabi ni Paul, di ba? There are two laws in my members. One is the law of sin, na nandyan sa kanyang flesh, and the other one is the law of life na gumagawa sa akin. But I thank God, di ba sabi niya doon, na sa law of the Spirit ay naipapamuhay niya ang salita ng ating Panginoon. But from the law of sin, sabi niya, ako'y nalulungkot. Kaya hindi mo matatakasan, as long as you live, meron pang law of sin na nakatira, yun ang sticky nature. Yun yung tinatawag na pita na nakatira pa sa laman. Kailan mawawala yan, Brother Branham? When the fullness of adoption come. Pag change niya ang ating body into like His glorious body na pinangako niya sa atin. Kaya tama ang sagot ng Indian, I'm passing. Diba? Between life and death. Sa new birth na ito ang na-experience ko, parang lagi akong nakikipaglaban sa death. At pinagpupunyagi ko ang maipanalo ang life. Can you say amen? Kaya yun ang experience ng isang Indian brother na in-interview ng ating kapatid. Kaya ang buhay po natin dito, pag nag-rely ka ng gusto sa laman, puro laman ang magagawa mo. Pag nag-rely ka sa Espiritu ng ating Panginoon at sa mensahe, puro Espiritu ng Panginoon ang masusunod mo. Diba? But I'm only catered to one. As a believer, diba? Kinakailangan manalig ako lagi at manghawakan sa iisa lang. Sumusulpot-sulpot yung law of sin. Kasi buhay ka pa. Pero dahil sa law of the Spirit na tumitira sa iyo, yun ang laging nananagumpay sa atin. Kasi kung hindi, paano ka naging born again? Di ba? Laging luhaan ng Panginoon at duguan ang puting aso. Kasi nag-aaway lagi yun eh. Di ba? Born again ka dahil laging nagwawagi yung puti. At yung puti, itim na aso, naghihingalo na. Pero buhay pa rin. Naghihingalo na. Ibig sabihin, one of this day, kapag nag-body change tayo, mawawala na ang black dog sa atin. Ang carnal mind, mawawala. Walang mali siya sa heaven. Diba? Wala nang mali siya doon. Aalisin na lahat ng kasalanan. Wala nang pita sa flesh. Can you say amen? Yun yung fullness of our redemption. But dito sa panahon na ating kinabubuhay ngayon, habang na-experience natin itong new birth na to na binibigay sa atin, di ba? Kaya sabi sa message, hallelujah, but we have passed from death unto life. Di ba? Dumadaan tayo sa tinatawag na kamatayan papunta sa buhay. Oh, glory to God. Kaya nang mabuksan din ang 7th seal, maraming na-confuse, maraming nalito, may grupo, hindi pa bukas. I will tell you frankly, ang hindi naniniwalang ang 7 seals ay hindi pa bukas, hindi makakasama sa rapture. Pag may narinig kayong grupo dito sa end time na, sarado pa sa inyo ang rapture. Diba? Pero yung naniniwala at dumidinig sa kanyang salita, may buhay at makakasama sa rapture. Dahil yung nilalaman ng selyo ay buhay. Yun ay book of life. Ang 7 seals ay book of life. Kung hindi mabubuksan ang book of life, yung record of life, hindi may interpret, hindi may papaliwanag. Now, nahayag ang book of life. Na-recognize natin ang records. I'm one of them. You are one of them. And all of us are one of them. Amen. Tayo ay part, mga kapatid, ng katawan na yon na kanyang tatawagin. Can you say amen? Hallelujah. Glory to Jesus. Ang lahat ba ay masaya? Kaya si Abraham, patulog-tulog. Diba?
namamahinga, lumampas sa kahatulan, papunta sa buhay. Pero ang kanyang kapatid, ang kamag-anak, si Lot, ayun, hinihingal sa pagtakbo doon sa tinatawag na hurnong apoy. Amen? Mga kapatid, kung i-interpret po natin kung ano nangyari doon sa Sodom and Gomorrah, sabi sa message, 10 times stronger than Hiroshima. Yung apoy na sumunog doon, walang nakaligtas doon. Can you say amen? Malayo na si Mrs. Lot. Malayo na yun. Ang problema ni Mrs. Lot, lumingon. Patalis. Amen? Na agnes, naging haliging asin. Kaya purihin ang ating Panginoon, mga kapatid, sa mensaheng ito, ipipreserve ka ng mensaheng ito. Ito ay refuge natin sa huling kapanahonan ito. although tayo nabubuhay sa masamang panahon, evil days, ang Diyos ay kaya tayong i-preserve sa masamang henerasyong ito. Kung lalakad tayo sa kanyang salita at magtatapat sa kanyang mga mensahe, God will preserve us. Amen. God will protect us from all sins. God bless you all, mga kapatid. Umawit tayo ng isang awit na makalangit at purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Glory to Jesus. May prayer request pala rito. Welcome po lahat ng prayer request. Hallelujah. Kagaya nito si Brother Jojo Sacramento ay merong prayer request para sa kanyang pneumonia healing ng nanay, maming Makalinaw. Okay, pag-pray natin ang kanyang biyanan. Biyanan mo to, Brad. Pag-pray natin. Habang maawit po mga kapatiran, tayo po'y tumayo. Wala pong imposible sa Diyos. Dinidil ko na lupa.